Alam mo ba, bigla ako na-curious kung ano yung pinakamahal na relo ng mga Pinoy celebrities. Kaya nag-research ako para i-share ko sa inyo yung nalaman ko. Nako, yung number 1, pwede mo nang ibili ng 1,000 piraso ng iPhone. Number 10, Marian Rivera, 1.5 million pesos. Yung name ng relo ni Marian, to may lady agret na talaga namang sobrang sophisticated yung dating. At alam mo bang hindi lang si Marian yung may-hari niyan? May ganyan din yung isang sikat na Korean actress. This is Song Hye Kyo. I guess this is a perfect watch for actresses, no? Number 9 naman, Gabby Garcia. Yung presyo ng relo niya, 1.6 million pesos. Yung relo ni Gabby Garcia naman, Rolex Datejust. Ito yung pinakaunang luxury watch ni Gabby. Ang presyo nito, 1.3 million. Sabi nga ni Gabby, every time she looks at it, reminder daw siya ng hard work na ginawa niya. Ito, literal na hashtag watch goals to. Number 8, Barbie Imperial. Presyo ng relo niya, 1.6 million pesos din. Paraho sila ni Gabby Garcia. Rolex Datejust din to. Nga pala, yung relo na to, yung dial nito, mother of pearl. Tapos may mga diamonds din. Kung sabi nila, paborito daw to ng mga babaeng nasa mid-20s. Yung number 7 naman natin, si Julia Barreto, no? 1.6 million pesos yung relo niya. Hulaan nyo kung anong relo rin yung meron si Julia Barreto. Rolex Datejust din. Pero ito naman, hindi niya binili. Regalo to nung jowa niya, si Gerald Anderson. May white gold ito with diamond bezel pa. Grabe si Gerald, no? Ang angas magregalo. For sure, mas malakas yung dating ni Julia Barreto kapag suot niya to habang sumasayaw ng Dancing Queen. Okay, number 6 na tayo. Bea Alonso. Ito biglang tumalo ng 3.7 million pesos yung presyo ng relo niya. Yung relo naman ni Bea ay Bulgari Divas Dream Watch. Ito literal na dream sa presyo kasi sobrang mahal din niya to. Suot niya to kahit nagpapaderma siya. Kasi bakit hindi, diba? Tapos paborito niya rin itong i-match sa kanyang daily OOTDs. Number 5 tayo. Jeneline Mercado. Ang presyo ng relo niya, 4 million pesos. Ako naman si Jeneline, kung simple pero elegante ang hanap niya. Ito, pwede mong gayahin si Jeneline Mercado. Yung relo naman niya ay Patek Philippe Nautilus na ang price tag 4,500,000. Ito, walang flashy diamonds to. Muted yung gold niya pero ang lakas pa rin ng dating. Number 4 na tayo, si Yasi Pressman. Presyo ng relo niya, 4.7 million pesos. Naalala mo ba yung nabalita no na trinit ni Yasi Pressman yung sarili niya ng luxury watch? I guess 2022 ata yun. Kasi sabi niya sa isang interview, parang feel lang niyang bumili ng luxury watch. Pero ang presyo ng relo yun, 4.7 million. Grabe, no? Sana all ganun, no? Kapag feel mo i-treat yung sarili mo, meron ka agad 4.7 million na pwede ilabas sa bako. Okay, number 3 na tayo. Heart Evangelista. Ito, biglang talon ng 8.6 million pesos yung presyo ng relo niya. Usapang luxury, syempre, matik pasok din si Heart Evangelista, diba? Heart Evangelista's Piaget Tradition Watch is on another level. Sipin mo nga naman, relo pa lang 8.6 million na. Itong sa kanya, diamond stud ito. At suot niya to sa mga special events. And take note, isa lang yan sa mga napakaraming relo na meron si Heart. Number 2 tayo, Casey Concepcion. Ang presyo ng relo naman niya ay 20 million pesos. Itong si Casey, hindi na natin masyadong naririnig na yun, no? Pero ito, napakaraming investment na to at for millions na yung nasa bangko niya. So no doubt ko ang presyo ng relo niya, 20 million pesos. Yung relo niya ay Van Cleef & Arpels na made of all over diamond ito. Fairness naman, pag tinignan mo na yung relo, alam mo talagang sobrang mahal na to. Okay, number 1 na tayo, Chinky Pacquiao. Presyo ng relo niya, 31 million pesos. Ba't din to si Chinky, no? Kapag nag-flex, todo-todo. Siyempre, bilyonaryo pa naman yung asawa mo. Yung relo niya is Rolex Rainbow Daytona na medyo sikat to sa mga billionaires talaga. Meron itong 56 brilliant cut diamonds. Tapos meron din tong Rainbow Sapphire markers pa. Tapos rose gold pa ang wrist chain niya. Kapag tinignan mo yung relo, very chic and luxurious yung dating. Usually kapag sinabi kasi nating Pinoy celebrities, mga sports car yung kinokolek eh. Pero think again, yung suot-suot pa lang nila sa wrist nila, million-million na yung dala nila. Well, marami naman yung nagsasabi na maganda daw naman itong investment. Kasi yung relo, hindi nagde-depreciate yung value. Habang tumatagal, lumalaki yung presyo nito. So pwede mo pa rin ibenta or ipamana to in the future. Anyway, may nakalimutan pa ba ako sa aking listahan? Share mo naman yan sa comment section. Yun lang, maraming salamat sa panonood.